Ang digmaan ang isa sa pinakamalupit na sitwasyon na mararanasan ng mga tao. Halos andito na lahat ang iba't ibang krimen na pwedeng maranasan ng bawat nilalang. Hindi lamang mga tao ang apektado kundi pati na rin ang mga hayop at halaman. Ang isa sa mga nakakatakot na pangyayari noong panahon ng ikalawang digmaan ay ang pinakamalupit na ginawa ng mga Nazi Germany. At ito ay masasabing genocide. Ang genocide, ito ay nais wasakin ng isang tao o isang komunidad dahil sa makasariling dahilan at mga eksperimentong nais gawin. Dahil dito, libo-libong mga biktima ang nakaranas nito, lalo na ang lahing Jews o mga Hudyo. Isang malupit na mga eksperimento at pagpatay sa kanila ang ginawa at tinawag nga itong Holocaust. Ang Holocaust ay nagsimula pa talaga noong taong 1933 sa pangunguna ng mga Nazi sa pamumuno ni Adolf Hitler hanggang nagsimula na nga ang giyera noong 1939 sa Europa at natapos ang giyera noong 1945. Ang mga Jews na matatanda at mga bata ay ipinaghihiwalay kahit bata ginawa ng mga hindi magagandang eksperimento ng malulupit na Nazi. Ngayon, sa video natin ay aking ikukwento ang isang babaeng matapang na nagligtas ng 2,500 Jews na mga bata. Ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa upang iligtas ang mga ito at maitago kahit muntik na niya ipalit ang kanyang buhay. Ano nga ba ang kanyang ginawa at paano niya nailigtas ang mga batang ito sa kamay ng mga Nazi German? Atin tunghayan ang histeryo ng buhay ni Irina Sendler. Tara, simulan na natin! Histeryo. Si Irena Sendler or Irena Sendler-Roa ay pinanganak noong February 15, 1910 sa Wrocław sa timog silangan ng Warsaw, ang capital city ng Poland. Anak siya ni Stanislaw Henry Krzyżanowski at Janina Karolina na isang housewife lamang. Ang lugar nila sa Wrocław ay mayroong komunidad ng mga Hudyo. Ang ama ni Irena ay isang humanitarian na manggagamot at ginagamot niya ang mahihirap na walang bayad. Kaso, yumaw ang kanyang ama dahil nahawa ito sa mga pasyente na may typhus. Dahil naging mabuti ang kanyang ama, ay ang komunidad nila kasama ang mga Hudyo ay binigyan sila ng tulong mag-ina para sa pinansyal nila. Ngunit tinanggihan ito ng kanyang ina. Lumipat sila ng tirahan at nagtungo sila sa Tarzan at Piotrków Trybunalski. Nang nabubuhay pa ang kanyang ama ay mayroon itong sinabing hindi niya malilimutan kahit nasa edad pa lamang siya ng 7 taong gulang. Ang sabi nito ay, kung makakakita ka ng isang taong nalulunod, dapat kang tumalon para iligtas sila, marunong ka man lumangoy o hindi. Noong 1927, nag-aral siya ng law at Polish literature ng 2 taon. Naantala lamang ito noong 1932 to 1937. Dahil sa sistema na nagaganap sa lahat ng university sa Warsaw, Poland na tinatawag na ghetto benches. Ang ghetto benches kasi ay paghihiwalay sa mga Jewish students sa ibang upuan sa mga non-Jewish students kahit iisa ang kanilang mga subject. At isa si Irena Sendler sa mga non-Jewish student. Isa ito sa nag-udyok kay Sendler para maging miyembro ng mga komunista. Kahit hindi siya Jews, ang pagtrato kasi sa mga ito ay iba kaya hindi ito katanggap-tanggap sa kanyang paningin. Nahirapan siyang kumuha ng mga trabaho dahil sa mga negative recommendations sa universidad niya sa mga issue sa pagiging komunista niya. Naging kasapi si Sendler sa Free Polish University. Ito ay pribadong paaralan na naitatag noong 1918 o tinatawag din na Wolna Technika Polska.
Dito kasi siya mas nakilala at naimpluwensyahan ng mga aktivista at ang grupo na ito ay isang social worker na pinagmumunuan ni Professor Helena Redlenska. Ang grupo na ito ay binubuo ng mga miyembro na mas higit 100 mga kababaihan ang makakatulong at magliligtas sa mga Hudyo. Nakapagtrabaho din si Sandler sa legal counseling and social help clinic kung saan mabibigyan ng magagandang assistant ang mother and child sa kanilang lipunan. Naikasal si Sandler kay Mstislav Sandler in 1931. Nang nilusob ang Poland ng mga Nazi Germany, ang kanyang asawa ay napasama sa prisoner of war, kaso na-divorce sila noong 1947. Ikinasal siya ulit pero kay Ivan Dzerzhinsky. Ang real name noon ni Dzerzhinsky ay Adam Selniker na isang Jewish at nagkaroon siya ng 3 anak rito, kaso iniwan din sila ni Stefan at namatay ito noong 1961. Kaya kinasal siya muli sa una niyang husband na si Mstislav Sandler, kaso nag-divorce ulit sila after 10 years. Nang nasakop na ng German ng Poland noong September 1, 1939 ay ipinag-utos ng mga ito na tanggalin ng mga Jews sa mga empleyado sa Municipal Social Welfare Department. Ang Polish Socialist kung saan naging miyembro si Sandler at left-wing branch ng PPS o Polish Socialist Party. Nag-evolve kasi ito as a RPPS or Polish Socialist Workers Party sa kooperasyon ng PPR or Polish Workers Party. Nakilala siya ng grupo bilang isang alias Clara kung saan ang tungkulin niya ang paghahanap ng mga lugar na matutuluyan ng mga miyembro o tutulungan na tao. Siya din ang gumagawa ng pag-issue ng mga peking dokumento. At pagiging isang liaison, paggabay sa mga aktivista sa mga lihim na pagpupulong at operasyon nila para matulungan ang mga Jews. Ang kanyang aktivista na grupo ay napasama kung saan sila ang gumagamot sa mga sugatan na Polish soldiers. Gumawa siya ng mga peking dokumento na umabot ng 3,000 para ang mga sugatang sundalo at mga Jews na mahirap para makakuha ng mga financial at medical na serbisyo. Kasama din sa mga dokumento para sa mga batang Diyos na itatakas nila. Hindi alam ng mga kasama ni Sandler ang kanyang ginawa dahil nais niyang makatulong sa mga ito. Gumawa din si Sandler ng mga taktika na pamamaraan para mapasama ang mga Diyos sa departamento para maproteksyonan ang pamilya ng mga ito. Halos 400,000 na ang mga Hudyo ang ikinulong ng mga Nazi sa Warsaw Ghetto na nagsisiksikan sa isang lugar noong November 1940. Sa ilalim ng lihim na organisasyon sa Sigota noong December 1942, kasama si Sandler, si Irene Shkult na nabigyan ng access para makapasok sa lugar kung saan ikinulong ang mga Hudyo. Sila kasi ang nag-inspeksyon sa mga ito na kung nagkaroon ba o kumalat na ba ang typhus o tipos sa lugar na kinatatakutan ng mga Nazi na kumalat sa buong ghetto. Ang typhus kasi ay isang uri ng sakit na nagdudulot ng mataas na lagnat, pagkapagod, panghihina, sakit sa tiyan, sakit ng ulo, kawalan ng gana at may pamamantal din. Nakakahawang sakit ito na dulot ng bakterya ng Salmonella typhi na nakukuha ng kontaminadong pagkain at inumin. Nagsuot sila ng David of Stars kung saan pinapakita nilang nasa panig sila ng mga bihag na Jews. Sa ilalim ng pagpapanggap at pagsasagawa ng mga sanitary inspection, nagdadala sila ng mga damit, gamot, pagkain at iba pang pangangailangan sa ghetto. Isa kasing magandang pagkakataon ito para kay Sandler para magawa ang lihim na operasyon nila at makatulong sa mga Jews, lalo na sa mga naging katrabaho niya at naging mga kaibigan ng Hudyo. Si Sandler at ang kanyang grupo ay tutulong para sa mga itatakas ng mga sanggol o batang Hudyo para mailigtas at ilayo ang mga ito. Dahil ang araw na iyon ay ililipat ang ibang mga Hudyo sa ghetto at ito ang pinakamagandang tsansa para magawa nila ang lihim na operasyon na ito. At tinawag pa nila ang pangyayari na ito na Great Action kung saan marami nang pinapatay ng mga Hudyo. Ang kanilang ginawang operasyon ay napakadelikado na maaari silang parusahan ng kamatayan ng mga Nazi Germany.
Ang grupo ni Irena kasama ang 25 volunteers sila ang nagtrabaho para ipuslit at itakas sa mga bata sa mga gwardya ng Nazi. Naitakas nila ang mga bata sa iba't ibang paraan, katulad ng isasakay nila sa ambulansya ang mga bata at itatago sa mga cabinet o compartment na nasa loob ng sasakyan. Minsan naman ay naitatago nila sa mga stretcher. Nailalagay din nila ang mga bata sa loob ng maleta at minsan nailalagay nila ang mga bata sa body bag nila para makalabas ng ghetto. Ang iba naman ay natatakas nila sa tubo o mga imbornal at sa iba pang mga sikretong daanan sa ilalim ng lupa. Ang pamamaraan na ginawa nila ay lubhang mapanganib na maaaring gumawa ng isang panilinlang ang mga German para ito ang daan para madakip sila. Ang mga batang naitakas nila ay nampun nila at sa ibang pang mga Polish na residente at talagang nagtsatsaga sila na maprotektahan ng mga batang nakuha nila para maibalik sila sa kanilang magulang after ng giyera. Sa katunayan, sa mga ginawa ni Irena natuklasan ito ng mga German kaya hinuli siya, kinulong, pinahirapan at sinintensyahan siya ng kamatayan. Pero mabait talaga ang Diyos, bago ganapin ang pagbitay sa kanya ay naitakas siya ng kanyang mga kasamahan. At naitago siya ng mga ito kasama ang mga batang nailigtas nila. Natapos ang giyera, nakabalik na ang mga batang nailigtas nila sa kanilang pamilya. Ang story ni Irena Sendler ay nalaman na lang noong taong 1999 na sa edad na 89 pa lamang siya. Dahil sa mga Protestant high school students kung saan naikwento niya sa mga ito ang pangyayaring naranasan niya noong panahon ng giyera. Kung hindi pa nalaman ng mga estudyante na ito ang kanyang kwento, hindi pa natin malalaman ang kanyang katapangan na ginawa sa mga musmus na bata na kanyang nailigtas. Bago siya yumao noong 2007, nabigyan siya ng recognition as nomination sa Nobel Peace Prize sa edad na 98. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi niyo sa video natin ngayon?